Magandang araw sa inyong lahat. Narito na naman ang panibagong kwento na maghahatid sa inyo ng lungkot, tawa, kilig, aral at inspirasyon. Ating tunghayan ang kwentong pag-ibig ni na Ace at Denise. Nakaupo si Ace sa kanyang desk, hawak ang lumang litrato ni Pia. Puno ng lungkot ang kanyang muka. Pia, bakit nga ba hindi kita makalimutan? Biglang pumasok ang kaibigan niyang si Henry, suot ang kasywal na damit at may daladalang kape para kay Ace. Ace, mukhang kailangan mo to. Narinig ko, malapit nang ikasal si Pia at may engagement party sila mamaya. Baka oras na para mag-move on ka. Ano? Bakit ganun? Mas lalong hindi ko maipaliwanag. Lalo kong naguluhan. Napangiwi na lamang si Ace sa bungad ng kaibigan. Kakatapos lang kasi ng isang malaking board meeting at ito na naman, pinaalala sa kanya ni Henry ang isa niya pang problema. Isang tanyag na CEO si Ace at kinababaliwan din siya ng maraming babae. Pero sino ang mag-aakala na may problema rin pala ang binata sa love life? Para saan pa, Henry? Bubuhayin ko lang ang pride ni Pia. Siya na nga ang nakipag-break, tapos ako pa ang maghahabol. Hindi maayos ang mga bagay kung magmumukmuk ka lang dito. Naiintindihan ni Henry ang nararamdaman ng kaibigan. Maging siya ay saksi rin kung paano mabaliw ang dating womanizer sa isang babae. Ngayong nakipaghiwalay sa kanya si Pia, nakita rin niya na nasaktan talaga si Ace. Bro, hindi ko na alam ang gagawin. Parang wala nang saysay ang lahat nang nawala si Pia. Sambit nito kay Henry. Umupo si Henry sa kanyang tabi at sabay tapik sa balikat. Huwag kang mag-alala. Pumunta ka sa party nila. Hindi ko sinasabi na magmukha kang desperado. Pero baka makatulong to sa'yo para mag-move on. Huwag na. Baka magmukha lang akong tanga doon kung pupunta ako ng walang dahilan. Wala akong balak na ipahiya ang sarili ko. Naisip ko lang, baka isang arranged marriage lang yan. Pumunta ka doon at tignan kung ano ang mangyayari. Tapos, magdala ka ng kasama. Naisip ko na baka pwede mong isama si Denise, ang sekretary mo. Si Denise? Sekretarya ko? Ano naman ang kinalaman niya sa lahat ng to? Oo mismo, isama mo siya. Magpanggap kayo na magkasintahan. Kung totoong sinasabi ko, baka makuha mo ang closure na kailangan mo. At least hindi mo naiisipin pa si Pia. Nagpatuloy sa pagkatulala ang dalawa. Mamayang gabi na ang engagement party ni Pia. At hanggang ngayon, nalilito pa rin si Ace kung dapat ba siyang dumalo o hindi. Pansamantalang katahimikan ang bumalot sa kanilang pareho. Ngunit agad din itong nabasag nang pumasok ang isa sa mga empleyado ni Ace. Bumati kaagad si Denise sa kanila pareho. Gaya ng dati, suot-suot pa rin ito ang malapad na ngiti sa kanyang mga labi. Good morning Sir Ace and Sir Henry. Walang ibang naging sagot si Ace kundi ang pagtango. Hating-hati pa rin hanggang ngayon ang atensyon ng binata. Maya-maya pa ay bumulong si Henry sa kanya. Dude, yan na si Denise oh. Sige na. Ayoko nga. Baka di yan pumayag. Dahil sa walang choice si Henry, ay hinila nito si Ace ng sapilitan papalapit kay Denise. Hi, Denise. May sasabihin daw sa'yo ang Sir Ace mo. Sabay pitik sa kanang braso ni Ace. Denise, may pabor sana akong ihingin sa'yo. Ano po yun, sir? Kailangan mong magpanggap na magkasintahan tayo. Isama kita sa engagement party ni Pia mamaya. Ha? Ako? Bakit? Gusto ko sanang pagselosin si Pia. Tinaas ang kamay at nangako. Wala tayong gagawing masama. Promise. Kailangan ko lang ng closure. Sige po, sir. Pero paano kung magduda ang mga tao? Magkakaroon tayo ng maayos na pagpapanggap. I'll even double your salary after this event. Pero teka, sir. Paano naman tayo magiging believable? Matagal na akong kilala ni Ma'am Pia bilang sekretary mo. Sa tingin ko, magiging kaduda-duda tayo. Magpapanggap kayo na matagal nang magkakilala.
Tapos sabihin natin na after ng ilang taong pagtatrabaho ni Denise sa iyo, nakaramdam ka ng spark ngayon. Mag-coordinate kayo sa outfits at mga detalye. Mungkahi ni Henry. Tama, kailangan magmukhang natural. Ang mga maliliit na detalye ay makakatulong. Sige po, Sir Henry, Sir Ace. Sabay umalis ang dalaga para tapusin ang mga gagawin niya. Dude, gago ka talaga. Pinasubo mo ako kay Denise. Ano ka ba, dude? Kung di ko ginawa yun, di sana hanggang ngayon nag-iisip pa tayo ng solusyon mamaya. Tignan mo at babalik sa'yo si Pia. Pagkatapos ng usapan nila ni Henry, lumabas si Ace para bumili ng damit para kay Denise. Parang isang celebrity si Ace nang pumasok sa mall. Nagbubulungan ang mga sales lady sa sobrang kagwapuhan ng binata. Bukod sa gwapo si Ace, ay kilalang kilala siya sa social media, gawa ng sobrang yaman ng pamilya niya. Habang namimili si Ace, lumapit ang isang sales lady na nagmumungkahi ng mga light-colored na damit. Yes, sir? Ano ba ang size mo? Parang mas bagay sa'yo ang light colors, sir. Willing to assist naman po ako sa inyo, sir. Hindi para sa akin ang kukunin ko. I'm actually waiting for someone. Hindi nagtagal, tinawagan ang sekretarya niya. Ang tono ng kanyang boses ay tila may pag-aalala. Asan ka na? Andito na ako sa mall. Nauna pa ako sa'yo. Mabilis na tumakbo si Denise papasok sa mall. Andito na ako, sir. Malapit na po ako. Agad na bumungad sa binata ang magandang ngiti ni Denise. Dahil medyo umiiral ang pagka-antipatiko sa oras na iyon, nabalot iyon ng good vibes dahil sa nakakahumaling ng ngiti ni Denise. Ang tagal mo naman. Wala na tayong oras. Sorry naman, sir. Medyo traffic. Alam mo naman na nag-commute lang ako. Nagulat ang lahat ng sales lady nang makita si Ace na may kasamang babae. Nagsilabasan sila ng telepono upang kunan sila ng picture upang i-upload sa social media. Samantala, yung sales lady na gusto i-assist si Ace ay natulala at hindi nakaimik. Hello, miss. Excuse me. Meron ka bang maire-rekomenda para sa size niya? Sir, kailangan ba talagang bumili tayo ng damit? Hindi ako sanay sa mga ganito. Shh! Wala nang masyadong reklamo. Sinisigurado ko lang na magmumukha tayong bagay sa party. Espesyal na okasyon yun. At paniguradong mapapaselos natin si Pia. Maya-maya pa, lumapit ang sales lady at ipinakita ang mga dress na pwedeng subukan ni Denise. Sir, ito po ang mga newest collection po namin na bagong dating. And I'm pretty sure po na fit and bagay po ang lahat ng to sa girlfriend mo. Denise, try mo to sa fitting room. And miss, pwede bang pakisamahan siya? Habang nasa fitting room si Denise, ay busy si Ace sa pag-scroll sa Instagram niya. Nakita niya ang isang trending topic agad-agad na lumikom ng napakaraming likes and share ang pictures nila ni Denise sa mall na yon. Nanlaki ang mata ni Ace at biglang tumunog ang cellphone niya. Dude, nakita mo ng mga post. Trending kayo ni Denise. Ace, magkukulang tang nito si Pia panigurado. Galing naman ang kumuha ng litrato. Yun na nga bro. Sigurado sa party mamaya. May festa ang mga press sa engagement party ni Pia. Habang nag-uusap silang dalawa, ay lumabas si Denise, suot ang damit na pinapasukat niya. Hubog na hubog ang katawan at sobrang ganda niya sa damit. Natulala si Ace at hindi nakapagsalita. Hindi niya na napapansin ang mga pinagsasabi ni Henry sa kanya. Dahan-dahang nagsalita si Ace. Dude, tatawagan kita ulit mamaya. Sir Ace, okay po ba to? Bagay po ba sa akin? Matagal bago nakasagot si Ace sa sekretarya niya, na para bang nawala siya sa kanyang sarili. Grabe naman si Sir makatitig kay Mom. Sobrang swerte mo naman sa boyfriend mo. Nabangiti ulit ang nag-a-assist sa kanila. Mukhang bagay na bagay po sa inyong damit, Ma'am. Isusukat pa po natin ng iba, Sir? Okay naman na siya. Okay na yun. Kukunin ko lahat ng kulay niyan. Lahat, Sir? As in lahat? Mabilis na umalis at pumunta sa stock room ang sales lady
para kunin ang ibang kulay ng damit. Sir Ace, parang sobrang mahal naman po ng mga damit na to. Hindi naman kailangan, sobrang mahal ng damit. Hindi masyadong pinahalata ni Ace na sobra siyang nagandahan kay Denise sa oras na iyon. Halos hindi niya matignan ng diretso ang mukha ng dalaga. Presyo lang yan. Huwag mong alalahanin. Ako nang bahala dyan. Mag-focus ka sa gagawin mo mamaya sa engagement party. Habang papunta ang dalawa sa cashier, hindi rin makapagpigil si Denise na maramdaman ang saya pagkat ngayon lamang siya nabigyan ng mga mamahaling damit. Panigurado ma'am, ikaw ang pinakamaganda sa event na pupuntahan nyo. Thank you, miss. Paglabas ng mall, ang dalawa ay nagmadaling maglakad. Si Denise ay nagpaalam kay Ace para umuwi muna. Pagkatalikod ni Denise, nagulat siya dahil may biglang humawak sa braso niya. Pagtingin niya sa likod, si Ace pala ang nakahawak sa kanya. Denise, good luck sa atin mamaya at mag-ingat ka sa pag-uwi mo. Ngunit ang dalaga ay hindi nakaimik at nakatingin lamang sa binata. Denise, uy, okay ka lang ba? Sa bayugyog ng balikat ng sekretarya niya. Okay lang ako, Sir Ace. Sige po, sir. Mag-iingat din po kayo. Alis na po ako. At dumiretso ng lakad si Denise papuntang sa kaya ng bus. Nagtaka si Ace kung bakit ganoon na lamang ang naging reaksyon ng dalaga nang hinawakan niya ito. Bakit kaya ganoon na lamang ang reaksyon niya? Pagdating ni Denise sa bahay nila, nagtaka ang kanyang ina dahil ang dami niyang dalang magagarang damit. Oh, anak, bakit parang namili ka ata ng damit ngayon? Mama, bigay po ng boss ko si Sir Ace. A-attend daw po kasi kami ng party mamaya. Makalipas ang ilang oras, si Denise ay naghanda na para sa party. Nagsimula na siyang mag-bake up at ayusin ang sarili niya. Maya-maya pa ay kumatok ang mama niya para sabihing nasa labas ng bahay nila si Ace. Denise, anak, may naghihintay sa'yo sa labas. Pumunta ang binata para sunduin siya. Lalong namangha ang binata sa kanya nang lumabas siyang nakaayos, suot ang damit na binili nila. Halos hindi naman makakurap ang binata sa hubog ng katawan ng sekretarya niya. Ayos, ganda mo. Hindi nagpahalata ang binata na sobra siyang nagandahan kay Denise. Ngumiti na lamang ang sekretarya. Thank you, sir. Ang ganda din po kasi nang napili niyong damit. Nakasilip ang ina ni Denise para suryapan ang dalawa. Ngunit nabigla siya nang makita niya ang boss ng anak niya. Nakapagtataka, bakit siya sinundo ni Ace? Ano kayang meron? Ilang minuto pa, may tinawagan ang ina ni Denise at yun ay ang mami ni Ace. Amanda, bakit ang anak mo sinundo ang anak ko ngayong gabi? Walang ideya ang ina ni Ace kung bakit magkasama silang dalawa, kaya nabigla din ito. Susan, si Ace, punta dyan. Paano naging magkakilala ang anak natin? Amanda, ikaw makakasagot niyan. Tahimik na ang buhay namin ng anak ko. Nawala na ang lahat sa amin. Pati tatay niya wala na dahil sa mga nangyari noon. Sobrang napaisip ang ina ni Ace. Bakit naging magkasama ang mga anak nila? Kaya may tinawagan ito para mag-imbestiga sa nalaman niya. Samantala, habang nakaupo sa tabi ni Ace Denise, napansin niya na may isuot itong bracelet. Ang ganda naman ng bracelet mo. Kanino galing yan? Napatigil bigla ang dalaga na parabang may naalala sa nakaraan niya. Nagtaka si Ace dahil bigla itong napatigil sa pagbukas ng pintuan. Denise, okay ka lang ba? Biglang nahimasmasan si Denise dahil tinapik ang likod niya at nautal-utal siya sa pagsagot kay Ace. Sir? Okay lang ako, sir. Bigla lang akong may alala. Ano yun? Pwede ko bang malaman? Wala to, sir. Nothing special. Tara na po, umalis na tayo. Baka malit tayo sa party. Ngunit habang nasa sasakyan ang sekretarya niya, kapansin-pansin na parang ang lalim ng kahulugan
ng bracelet na iyon na para bang may koneksyon sa nakaraan niya. Sa buong biyahe nilang dalawa ay tahimik lamang si Denise hanggang sa dumating na ang oras ng pagpapanggap nilang dalawa. Buong paligid ng venue ay punong-puno ng media at photographers. Hanggang sa ginarahin na nila yung sasakyan sa harap ng entrance kung saan gaganapin ang engagement party. Napahinga ng malalim ang dalaga. Kinakabahan ako. Paano kung mahalata nila tayo? Dahan-dahan namang binuksan ni Ace ang palad niya para hingin ang kamay ng dalaga. Magtiwala ka lang sa akin at maging girlfriend ko ngayong gabi. Napatingin ang dalaga kay Ace na para bang napanatag ang loob niya at binigay ang kamay nito na may kasamang napakagandang ngiti. Naglakad ang dalawa na sa entrance na parang walang nakitang tao. Gulat na gulat ang lahat kahit ang pamilya at kaibigan ni Pia ay hindi makapaniwala sa nakita nila. Wow, Ace! Dumating ka rin! At ang kasama mo, ang ganda naman! Sino yung kasama mo, Ace? Pagtatakang sabi ng mga tao sa paligid nila. Sa kalagitnaan ng party ay naging sentro ng atensyon ang dalawa. Lalong napansin ni Ace ang mga mata ni Pia na nakatingin sa kanila. Halatang gulat at may halong selos. Nakita mo ba ang mata ni Pia? Para bang nababalot na to sa selos at inggit. Oo sir, pansin ko nga. Maya-maya pa, lumapit na si Henry sa kanilang dalawa, kakarating niya lang. Dude, Denise, kumusta kayo? Kararating ko lang, may pinatapos kasi si daddy sa akin na paperworks. Dude, nakita mo ba ang mukha ni Pia? Parang gusto ko nang hablutin sa pagkakahawak ni Denise sa'yo. Habang nasa party, todo ang pagpapanggap ni Ace at Denise bilang magkasintahan. Magkatabi silang dalawa, magkahawak kamay at nag-uusap na parang matagal nang magkakilala. Hindi nakapagpigil si Pia ay lumapit na ito sa kanila at hindi nakatiis upang magtanong. Oh, Ace, andito ka pala. Hindi ko naman alam na kasama mo ang sekretarya mo. Naalala ko pa noong tayo pa. Kapag usapang business, laging andyan siya para sa'yo. Hindi, Pia. Gusto ko lang sanang ipakita sa'yo na hindi ko na iniisip ang nakaraan natin. Ang bago kong buhay ay nasa harap ko na. Hinawakan ni Ace ang bewang ng sekretarya. Sabay tingin kay Denise na tila totoong kwento ang sinasabi niya. Salamat sa kanya, Pia. Kasi nung nawala ka, si Denise lang ang nasa tabi ko. Palagi. Nagpapanggap ka ba? Nagtinginan lamang ang dalawa na para bang kinabahan sila sa mga susunod na sasabihin ng dating nobya. Nagpakita ang dating nobya na siya ay nakangiti kahit hindi masaya sa nakikita niya. Ace, Denise, kailan ba kayo naging magkasintahan? Matagal na rin, Pia. Siguro, dahil na rin sa matagal na naming pagsasama sa trabaho, nagkaroon kami ng pagkakataon na mas makilala ang bawat isa. Sobrang lumapit si Pia sa dating nobyo. Tinignan ito sa mata. So, ibig sabihin, pagkahiwalay nating dalawa, naging kayo? Parang imposible naman ata nangyari yun. Pag-iinsulto nito. Pia, isa lang ang napatunayan ko. Ang pagmamahalan kailanman. Hindi natin masasabi kung kailan. Andyan si Denise nung iniwan mo ako. Nung halos wala na ako sa sarili ko. Sa sobrang kalasingan. Talaga lang Sana naman, Denise, huwag mong hayaan ang sarili mo na maging panakipbutas. Ikakasal ka na, Pia. Sana maging masaya ka sa desisyon mo. Akala ni Ace hindi iimik ang dalaga. Ngunit hindi niya inaasahan ang mga binitawang salita nito. Miss Pia, isa akong babae na kailanman hindi magpapauto sa lalaki. Nakita ko kay Sir Ace na mabuti siyang tao, kaya hindi ko sukat akalain na mahuhulog ako sa kanya ng lubos at hindi naman siya mahirap mahalin. Hindi na niya nakayanan at umalis siya sa harapan nilang dalawa at bumalik sa fiancé niya. Nang makaalis na si Pia, huminga ng malalim si Denise at tinanggal ang kamay ni Ace sa bewang niya.
Bakas sa mukha ng dalaga ang pagkabahala sa mga nasabi niya kay Pia. Sir Ace, parang hindi ko yata kayang gawin na to. Nakikita ko sa mga mata ni Miss Pia ang lungkot. Ayaw kong masaktan siya ng ganito. Sa gitnang bahagi ng party, nagkaroon ng pagkakataon na maglakad-lakad si Ace at Denise. Ang bawat hakbang nila ay tila may pag-aalinlangan. Ngunit pinipilit nilang magpanggap na magkarelasyon. Denise, paano kung hindi ka komportable sa lahat ng to? Hindi, okay lang po. Mas mabuti na rin na makatulong ako sa'yo. I'm sure mas makakahanap ka ng closure sa ganitong paraan. Tuwang-tuwa si Henry sa nangyayari at napansin niya na mukhang magiging epektibo ang kanilang plano. Naglakad-lakad muna si Denise sa garden ng venue. Hindi niya alam, pinagmamasdan siya ng boss niya sa malayo. Mukhang nagsiselos na si Pia, dude. Bilib din ako sa talento ni Denise sa acting na parang artistahin talaga. Nagsalita si Ace na para bang may pagsisisi. Dahil sobra siyang nakokonsensya. Hindi ito nakatiis, kinausap ang matalik na kaibigan. Bro, hindi deserve ni Denise maging instrumento sa plano natin. Ace, huwag mong sabihin na. Meron ka bang pagtingin kay Denise? Hindi ko alam, bro. Pero bakit parang hindi sa akin mahalaga na nagsiselo si Pia? Parang mas nag-aalala ako sa nararamdaman ngayon ni Denise. Habang tumatagal ang gabi, napansin ni Ace na parang nag-iiba ang pakiramdam niya kay Denise. Parang hindi na lang ito pagpapanggap para pagsilosin si Pia. Mukhang meron na nga siyang nararamdaman para sa kanyang sekretarya. Sa gitna ng pag-uusap nila, napansin niya sa Denise na parang pinagkakaguluhan ng mga press kaya agad itong tumakbo upang maproteksyonan ang sekretarya. Inabot ni Ace ang kamay sa dalaga at hinila niya ito kaya napayakap sa kanya. Napatingin na lamang si Denise sa binata. Pinagmamasdan na habang tinataboy ang mga press. Layuan niyo siya. Hindi ito ang tamang oras para sa isang interview. Depensa nito sa dalaga. Andoon lang si Pia sa tabi ng fiancé niya. Nanunood kung paano ipagtanggol ni Ace ang iniisip niyang ipinagpalit sa kanya. Pia, Pia. Paulit-ulit siyang tinatanong ni Lester, ngunit ito lamang ay nakatulala at nakamasid sa dalawa. Okay ka lang ba? Natauhan siya nang napansin niya na kinakausap siya ni Lester. Mula sa ulirat nang sumagot si Pia. Yes, okay lang ako. Bakas sa mukha ni Pia ang panghihinayang. Hindi nagtagal pa sa party ang dalawa. Umalis na lang sila para maiwasan ang mga ano pang iskandalo. Ngunit bago sumakay sa sasakyan si Pia, ay hinabol si Ace para kausapin. Hinayaan na lamang ito ng mapapangasawa niya. Pinapasok na muna ng binata si Denise sa kotse para makapag-usap sila ng dating nobya. Huminga ng malalim si Pia bago nagsalita. Ace, matagal ko na rin gusto makipag-usap sa'yo, pero natatakot ako malaman kung ano ang magiging reaksyon mo. Malungkot na sabi ni Pia, sabay tingin sa mga mata ni Ace. Hindi nakaimik ang binata sa mga sinasabi ni Pia. Alam mo, hindi ko naman ginusto na saktan ka, Ace. Mahal kita, pero hindi ko na sigurado kung ito pa rin ang tamang desisyon para sa ating dalawa. Natigilan ang binata. Alam niyang totoo ang sinasabi ni Pia, pero masakit pa rin sa kanya na marinig ito. Pia, sa totoo lang, ang hirap din para sa akin ng mga nangyari. Nakakapanginayang. Ang dami nating alaala. Pero siguro tama ka. Baka kailangan na nating tanggapin na hindi tayo para sa isa't isa. Lumapit si Pia kay Ace at isa-isang saglit, niyakap niya ito ng mahigpit. Naluluha ang mata nito, senyales na kahit papaano, may halaga pa rin sa kanya ang mga alaala nila. Salamat, Ace. Salamat sa lahat ng magagandang alaala. I will always cherish them. Malambing na sabi ni Pia, habang iniiyak ang lahat ng naipong emosyon.
Ako rin, Pia. Sana maging masaya ka. Bulong ni Ace habang ninadamdam ang yakap ng dating kasintahan. Ilang sandali pa, kumalas si Pia sa yakap at humakbang pabalik sa venue. Bago tuluyang lumayo, lumingon siya kay Ace at ngumiti. Isang ngiti na puno ng pasasalamat at pagtatapos. Si Ace naman ay nanatiling nakatayo sa hardin, nag-iisip at nagmumuni-muni. Samantala si Denise ay tahimik na nakaupo sa loob ng sasakyan ni Ace. Nag-aantay na matapos ang usapan ng dalawa. Maya-maya pa ay lumabas ang dalaga sa sasakyan. "Kumusta ang usapan niyo ni Miss Pia, sir?" Tanong ni Denise. Ang tono ay puno ng pag-aalala. Natapos ng lahat, Denise. Wala na akong dahilan para magpanggap. Salamat sa pagtulong mo. Pero siguro, hindi na natin kailangan ituloy pa ang pagpapanggap. Naisip ni Denise na itanong ang susunod na plano ni Ace. Pero nagdesisyon siyang manahimik na lang at bigyan ng oras ang kanyang boss para makapag-isip-isip. "Okay lang yan, sir. Nandito lang ako kung kailangan mo ng kausap." Mahinang sabi ni Denise, sabay ngiti upang kahit paano maibsan ang lungkot na nararamdaman ng binata. Hanggang sa hinatid niya pabalik sa bahay ang kanyang sekretarya. Ang buong gabi ay tila nabalot ng kalungkutan. "Sir, pasensya ka na dahil sa akin nagkaroon ng eksena sa party." Pagbasag ng sekretarya niya sa katahimikan nila sa kotse. Lumingon ang binata sa kanya at ngumiti lamang. Okay lang yun. Nasaktan ka ba, Denise? "Hindi naman po, sir." Mabuti naman kung ganun. Ngunit habang nasa biyahe sila, pansin niya na parang ang lalim ng iniisip ng boss niya. Kaya hindi siya nakapagpigil, siya ay nagtanong na kay Ace. Dahan-dahan siyang nagsalita. Sir, okay lang ba kayo? Ang lalim kasi ng iniisip niyo." Wala. Ayos lang ako. Meron lang akong naalala na nangyari sa akin noon. Siya nga pala, maraming salamat sa tulong mo sa akin ngayong gabi ah. Huwag kang mag-alala. Tutuparin ko ang sinabi ko tungkol sa double salary mo. "Walang anuman, sir. Alam kong mahirap to para sa iyo, pero masaya akong natulungan kita kahit papaano." Nanatiling tahimik ang biyahe nilang dalawa. Hinatid ni Ace ang dalaga sa bahay nila. Ngunit bago umalis ang binata, ito ay may sinabing kataga kay Denise. Siguro nagtataka ka. Iniisip ko kasi kung paano ko matutupad ang pangako ko sa babae na pinakamahalaga sa akin. "Sir, okay lang. Hindi man siya ang destiny mo, pero alam ko na may nakalaan ding babae para sa'yo. Malay mo, andyan lang sa paligid mo." "Sige sir pasok na po ako. Maraming salamat po sa paghatid." Pagpapaalam ng dalaga sa kanya. Agad na pumasok sa Denise sa bahay nila. Habang si Ace naman ay naiwan sa labas ng bahay. Pagkabukas ng pinto, bumungad sa dalaga ang ina niya na puno ng pag-aalala. "Ma." Maupo ka, Denise. Ano itong nakita ko sa social media? Bakit talamak ang litrato niyo na Ace Cabrera? Anak, paano kayo nagkakilala? "Ma, nagpanggap lang kami dyan na magkasintahan. Tinulungan ko lamang si Sir Ace upang pagselosin ang dati niyang karelasyon." Napalakas ang boses ni Susan sa sobrang pagkagulat sa kanyang nabalitaan. Ano? At bakit ka naman pumayag, Denise? Ipaliwanag mo nga sa akin. "Ma, wala naman kaming ginagawang masama. Si Sir Ace ay boss ko. Sekretary niya ako. Bilang empleyado niya, tinulungan ko lang siya." Paliwanag nito sa ina. Mas lalong nagulat ang ina niya nang malaman ang katotohanan sa kanilang dalawa. Boss mo si Ace Cabrera? Paano nangyari yun? Ibig sabihin, sa ilang taon mong pagtatrabaho, ay doon ka sa kumpanya nila? "Ma, bakit po kayo nagagalit? Naguguluhan ako sa mga pinagsasabi mo." Basta anak, layuan mo ang Ace na yan. Kung pwede, mas mabuti na umalis ka na sa kumpanya nila. Sabay akyat si Susan sa kwarto na tinutulugan niya.
Nabalot ng katahimikan ang buong bahay nila ng gabing iyon. Hindi nakaimik si Denise, pero alam niya na merong dahilan kung bakit nasabi iyon ng kanyang ina. Akala ni Denise nang pumasok siya ay umalis na ang boss niya. Nanatiling nakatanaw sa labas ng bahay nila. Maya-maya pa, tinawagan niya ang kaibigang si Henry. Dude, kumusta? Andyan ka pa ba sa party? Wala na, dude. Pagkaalis nyo, umalis na rin ako. Oo, kumusta? Nahatid mo na ba si Denise? Oo, bro. At nakapag-usap din kami ni Pia bago kami umalis. Wala na, bro. Tapos na talaga. Closure talaga ang nangyari. Huminga ng malalim ang binata at pumasok sa kotse. Ay, sobrang daming nangyari ngayong gabi. Pumunta ka sa office ko bukas at may pag-uusapan tayo. Hiling sa kaibigan niya at sabay binaharurot ang kotse. Samantalang si Denise naman ay nasa kwartong nagmumuni-muni. Dala pa rin ang mga nangyari sa venue noong gabing iyon. Habang nag-aayos para matulog, hindi niya maiwasang pag-isipan ang mga nangyari sa buong araw. Nakatanaw sa bintana, kinakausap niya ang sarili. Hindi ko akalaing ganito kahirap ang kalagayan ni Sir Ace. Pero kahit paano, masaya akong natulungan ko siya. Nakaramdam ang dalaga ng malakas na kabog ng puso niya. Hindi niya maunawaan kung bakit, pero tila unti-unti nang lumalalim ang pagtingin niya sa binata. Bakit ganito? Sekretarya lang naman ako. Bakit apektado ako? Malungkot na bulong ng dalaga habang nakahiga sa kama niya. Kinaumagahan, maaga si Ace sa kanyang opisina at mas pinili niyang magtrabaho ng maaga para maging busy at malibang. At si Denise naman, kahit sinabi ng ina na umalis na sa pagiging sekretarya, patuloy pa rin itong pumasok. Habang patungo sa opisina, nasa isip pa rin ni Denise ang pagtatalo nila ng ina niya noong isang gabi. Habang nagtatrabaho, pumasok si Denise sa opisina, dala ang isang tasa ng kape. Morning sir, kape po? Salamat, Denise. Pasensya ka na sa mga nangyari kagabi. Nakatulog ka ba ng maayos? Yes sir, kung may kailangan po kayo, nandito lang ako. Mungkahi niya kay Ace. Habang umiinom ng kape ang binata, napansin niyang parang may kakaiba sa kilos ni Denise sa kanya. Hindi niya maunawaan kung ano ang dahilan, kaya kinausap niya ito. Denise, gusto ko sanang magpasalamat sa'yo sa lahat ng ginawa mo para sa akin. Di ko alam kung paano ako makakabawi sa'yo. Pero sana, malaman mo mahalaga sa akin lahat ng ginawa mo. Sir, hindi mo kailangan na magpasalamat sa akin ng paulit-ulit. Masaya akong makatulong. Pero kung pwede, maglaan ka rin ng oras para sa sarili mo. Baka makatulong yun sa pag-move on mo. Makakaasa ka. Thank you so much. Naging matalik na magkaibigan ang dalawa. Si Denise, hindi niya namamalayan ang pagtingin niya sa binata ay lalong lumalim. Pagkatapos ng isang linggo, nagdesisyon si Ace na maglakad-lakad sa park sa labas ng opisina. Hindi siya nakagalaw nang makasalubong niya ang dating niyang nobya. Pia, kumusta ka na? Okay lang, Ace. Ikaw, kayo ni Denise. Bakit hindi mo siya kasama ngayon? Okay lang kami. Sobrang busy lang sa trabaho. I'm glad to hear that. Ako rin busy sa pag-prepare para sa wedding. Lumabas din si Denise sa building nila para pumunta sa malapit na coffee shop at nakita niyang magkausap ang dalawa. Agad itong lumapit sa dalawa. Hello, Miss Pia. Kumusta? Sabay pinulupot ang braso niya kay Ace. Nagulat ang binata sa ginawa ng kanyang sekretarya. Kaya wala itong naging choice kundi sakyan ito. Kaya hinawakan niya ang bewang ng dalaga. Oh, Denise, saan ka pupunta? Bibili lang ng coffee and desserts. Anong coffee ang gusto mo? Habang hinahaplos ni Ace ang bewang ni Denise, hindi nakaimik si Pia sa kanyang nakita. Paniwalang paniwala siya sa nakita niya. Maya-maya pa ay nagpaalam na siya
dahil may pupuntahan sila ng fiancé niya. Magpo-food tasting sila ng mga cake para sa kanilang kasal. I'm glad na masaya kayong dalawa together. Sagot ni Pia na hindi pinapahalata na nangihinayang siya sa dati niyang nobyo. Sige na, mauna na ako kasi nandiyan na si Lester. Dito kasi kami magme-meet up sa cake shop na malapit sa building mo, Ace. Agad na binitawan ni Ace ang pagkakahawak sa bewang ni Denise at inalis din ang pagkakapalupot ng braso nito sa boss niya. Okay na, Denise. Wala na si Pia. Bumili ka na ng kape mo at aakyat na ako sa office. Maraming salamat ulit sa tulong mo. Halos hindi makatingin si Denise sa kanya. Hindi rin siya makapaniwala kung bakit niya naisipang gawin iyon. Walang anuman po, Sir Ace. Nung araw na yon, habang busy sa paperworks ang dalawa, si Denise ay naisipang kausapin ang boss niya tungkol sa nangyari. Sir Ace, gusto ko sana kitang makausap tungkol sa nangyari kanina. Bakit, Denise? Anong tungkol sa nangyari kanina? Sorry sir kung pinangunahan ko kayo kanina nung kausap niyo po si Miss Pia. Ayoko lang po kasi na masaktan na naman kayo. Wala namang masama sa ginawa mo kanina. Pero bakit mo naman ginawa yun? Nga pala. Wala naman po sir. Pero gusto ko sanang malaman mo na... Gusto ko lang sanang malaman mo na espesyal ka sa akin. Hindi ko na kaya pang pakitang masaktan ka. Nagulat si Ace sinabi ni Denise. Kahit na alam niyang hindi mahirap mahalin ang dalaga para sa kanya. Hindi pa siya handang ma-engage sa isang bagong relasyon. Denise, salamat sa pag-care mo sa akin. Pero gusto ko malaman mo rin na, sa ngayon, hindi ko pa sigurado kung kaya kong pumasok sa bagong relasyon. Baka masaktan lang kita. Sa pag-reject ng binata sa kanya, mas lalo itong nahiya. Ngunit lakas loob niyang hinarap ang katotohanan sa mga sinabi ni Ace. Napangiti lamang ang dalaga. Naiintindihan ko po, Sir Ace. Nandito lang ako para sa'yo. Kahit ano pa man ang mangyari. Sa paglipas ng mga linggo, patuloy na natili ang samahan ng dalawa. Naging magkaibigan sa kabila ng mga nararamdaman nila sa bawat isa. Si Ace ay unti-unting natutunan ang kahalagahan ni Denise at parang nararamdaman niyang handa na siyang muling magmahal dahil hindi siya iniwanan sa kabila ng rejection niya. Sir Ace, ito na po yung mga dokumentong hinahanap mo. May iba pa ka po bang kailangan? Okay, thank you, Denise. Pakilagay na lang dyan sa table ko. Maya-maya pa, nag-offer siyang ipagtimpla ng kape si Ace. Sir, coffee. Baka gusto niyong magpasabay kasi magtitimpla ako ng akin. No, thank you. Pero parang mas masarap magkape doon sa coffee shop na paborito mo. Gusto mo ba, sir? Bilhan kita doon? Hindi, pero parang masarap magkape sa labas. At gusto ko sanang lumabas mamaya pagkatapos ng office hours. Pwede mo ba akong samahan? Tumaas ang kilay ni Ace, sabay ngiti. Nag-iisip kung ano ang magiging reaksyon ng dalaga. Nagulat si Denise sa pag-alok sa kanya ng boss niya. Puno ng tinatagong kilig. Sir Ace, anong ibig mong sabihin? Doon sa coffee shop sa baba. Sabi nila, maganda doon para mag-relax at magkwentuhan. Di ba sabi mo maganda rin kung magkakaroon tayo ng pagkakataong maglaan ng oras para sa sarili natin. Pagdating ng hapon, ang dalawa ay pumunta sa cafe na yon. Ang lugar ay may tahimik at maginahawang ambience na may mga malalambot na upuan at maaliwalas na palamuti sa paligid. Habang nag-order sila ng kape at dessert, si Denise ay hindi makakaila ang ituwa. Ang pag-uusap nila ay umikos sa kanilang mga paboritong libro, musika at mga pangarap sa buhay. Sir Ace, anong mga music ang gusto mong pakinggan, lalo na kapag gusto mong mag-relax? Mahilig akong makinig sa classical music, lalo na sa violin. Tinutulungan ako magpahinga at mag-isip ng malinaw. Talaga sir. Ako naman, mahilig ako sa acoustic music. Nakaka-relax din at nakakatulong sa akin kapag kailangan ko magpahinga.
Habang nagkakaroon sila ng mas malalim na pag-uusap, napansin ni Ace na ang pag-alam niya sa mga interes ni Denise ay nagdulot ng mas malalim na koneksyon sa kanila. Nagbigay din siya ng oras upang magpasalamat kay Denise sa kanyang mga tulong at pag-unawa sa kanya palagi. Tinignan ang dalaga ng mata sa mata. Denise, gusto ko lang sanang sabihin na nagpapasalamat ako sa lahat ng ginagawa mo para sa akin. Napakalaki ng naitulong mo sa akin. So, Sir Ace, masaya akong makatulong. At saka, ang pagiging sekretarya mo ay mahalaga rin sa akin. Sumapit ang gabi, si Ace at Denise ay naglakad-lakad sa paligid ng cafe. Nag-enjoy sa malamig na hangin at patuloy na nagkwentuhan. Napagtanto ng boss niya na ang kanilang samahan ay unti-unti nagiging isang mahalagang bahagi ng kanilang buhay. Hanggang sa umuwi na sila at nagpaalam sa bawat isa. Thank you so much sa time, Denise. Sabay abot ng kamay sa dalaga. Ngunit, nagdalawang isip ang dalaga na makipagkamay sa kanya dahil nahihiya. No problem, sir. Pag kailangan mo ng kausap o mapagsasabihan ng problema, feel free to call or message me. Sabay hawak sa kamay ni Ace at nag-shake hands sila. Bakas sa mukha ng dalawa na sobra silang masaya sa naging bonding nilang dalawa. Andiyan na ba ang bus na sasakyan mo? O gusto mo hatid na ka lang kitang pauwi? Huwag na, sir. Magko-commute na lang ako. Mas masaya po kasing mag-commute. Sige. Di ba kasi ako nakapagsubok na mag-commute? Talaga ba? At dumating ang bus na inaantay nila. Inabot ni Denise ang kamay niya kay Ace. Sir Ace, gusto mong itry? Nagulat ang binata sa sinabi sa kanya. Pero hindi nagdalawang isip si Ace at hinawakan ang kamay ni Denise at sumakay sa bus. Hinawi niya ang kurtina para makita ang lahat ng view at nagtabi sila sa upuan. Mahigit 1 oras ang biyahe pa uwi sa bahay ng kanyang sekretarya, kaya mas nagkaroon sila ng pagkakataon na magkwentuhan. Alam mo, sir, kapag nasa bus ako, nakakamtan ko ang peace of mind na hinahanap ko. Maya-maya pa, inabot ni Ace ang kanyang headset kay Denise para may iparinig na kanta sa dalaga. Eto, ilagay mo sa tenga mo. Sabi daw pag nasa biyahe, mas masarap pag nakikinig ka ng mga love songs. Hinayaan na lamang ni Ace na magmuni-muni ang dalaga. Ngunit napansin niya na parang napaluha ang sekretarya niya. Bakit ka naluluha, Denise? Wala to, sir. Naalala ko lang ang papa ko, Sir Ace. Sobrang namimiss ko lang siya. Death anniversary kasi niya ngayon. Inabot ng boss niya ang panyo at hinayaan na lamang itong umiyak. Maya-maya pa, napansin ni Ace na nakapikit na ang mata ni Denise. Nakatulog ito, kaya dahan-dahan niyang nilagay ang ulo nito sa balikat niya at isinandal sa kanya. Ngayon, mas nakilala kita at nalalaman ng tungkol sa'yo. Hindi ko maiwasang maisip. Mahal na ba kita, Denise Montenegro? Hanggang sa tumating ang dalaga sa kanyang destinasyon at sabay silang bumaba. Nagpaiwan na lamang doon si Ace para magpasundo sa kanyang driver. Thank you so much po, Sir Ace, sa pagsama sa akin. Nakauwi ang dalawa na parehong may baon na masayang memories. Habang nakahiga pareho, hindi sila makatulog. Maya-maya pa ay may tumawag sa cellphone ni Denise. Nakita niya ang binata na tumatawag sa kanya. Nagtataka ang dalaga kung bakit napatawag ang boss niya. Hello, Sir Ace? Bakit po? Wala naman. Patulog ka na ba? Hindi pa naman po. Pati din ba ikaw hindi makatulog? Siguro sa kape na ininom natin kanina. Sobrang tapang. Sa sobrang tapang, parang feeling ko, laban na laban sa antok ngayon. Lumipas ang halos 5 oras. Hindi nila namamalayan na ganoon na pala sila katagal na nag-uusap sa cellphone. Ola, Denise, 3:00 na pala. Matulog na tayo kasi may pasok ka pa bukas. Sige po, sir. Matulog na tayo. Good night. Napangiti siya sa kwarto niya nang mag-isa.
Parang nawawala sa sarili si Denise. Hindi niya maipaliwanag ang sayang kanyang nararamdaman dahil sa tagal nilang pag-uusap. Mas marami siyang nalaman tungkol sa binata. Sige, good night. See you tomorrow. I mean, mamaya pala sa office. Thank you sa time. At nakatulog na nga ang dalawa. Samantala, noong sumapit na ang umaga, nagtaka ang ina ni Denise pagkat late na ito at hindi pa nagigising. Maya-maya pa ay may kumalabog sa kwarto nito. Napasigaw ang dalaga. Naku po, late na ako. Ma, bakit hindi mo ako ginising? Nako, anak, anong oras ka naman kasi natulog? Tsaka di ba sabi ko, huwag ka nang pumasok dun sa ice na yon. Ma, tsaka na natin yan pag-usapan, please. Magpre-prepare lang muna ako ha, ma. Mabilis na naligo si Denise at lumabas sa kwarto niya. Inalok ito ng ina niya na mag-almusal pero tumanggi ito dahil mahuhuli na siya sa trabaho. Habang sa Ace naman ay nakasalubong ang matalik na kaibigan ni Pia, si Clarice. Nagbeso siya at binati ito. Oh, Ace, kumusta? Nice to see you again. Matagal na rin simula nung last kitang nakita. Oo nga eh. Okay lang naman ako. Ikaw, kumusta? Anong balita? Okay lang ako. May balita ka ba kay Pia? Pasensya ka na, Clarice. Pero siguro, huwag na nating pag-usapan si Pia. Kasi alam kong masaya na siya sa mapapangasawa niyang si Lester. Ace, walang sinabi sa'yo si Pia? Natanong mo ba kay Pia bakit siya magpapakasal kay Lester? Napangiti si Ace na parabang nainsulto siya. Clarice, sa tingin mo, hindi ba sapat na dahilan yung hiniwalayin ako dahil sa gusto niyang pakasalan ng lalaking yun? Ace, hindi ba sinabi sa'yo ni Clarice na arranged marriage ang nangyari? Labag ito sa loob ni Pia. Bakas sa mukha ni Ace na hindi siya naniniwala. Marahil, natatakpan nito ang nararamdaman niya para kay Denise. Isang desisyon lang, Clarice. Isang desisyon lang ang dapat ginawa ni Pia. Dapat pinaglaban niya ako dahil hindi ko naman sana siya pababayaan. Ace, wala siyang magagawa. Alam mo naman, ang pamilya ni Pia ay sobrang mahalaga sa kanya. Simula noong bata, sila ang kasama ng kaibigan ko. Lalo na noong na-trauma siya sa nangyari noon nung nakidnap siya. Nandilat ang mata ni Ace sa sinabi ni Clarice. Nakidnap si Pia noon. Maaari ko pong malaman kung kailan at saan siyang lugar nakidnap. Bata pa siya noon, mga 7 taong gulang. Doon malapit sa may abandonadong simbahan, sa isang di kilalang baryo. Parang isang lumang baryo. Pero bakit mo nga pala natanong? Mabilis na umalis si Ace at tinalikuran si Clarice. Nagtaka ang kaibigan ni Pia kung bakit basta na lamang siyang iniwanan ng dating nobyo ng kaibigan niya. Agad na tinawagan ni Ace ang kaibigang si Henry para balitaan sa kanyang nalaman. Kalaunan ay dumating ang matalik niyang kaibigan. Hoy, dude. Baka naman may gusto kang share sa date niyo ni Denise kagabi. Ano? May kakaiba bang nangyari sa inyo ni Denise kagabi? Ano ka ba, dude? Wala. Lumabas na kami at nagkwentuhan. Huwag na muna natin niyang pag-usapan. Naglakad papunta sa sofa ng opisina ang binata at umupo dito. Seryoso ang mukha ni Ace. Dude, nasabi ni Clarice, nakidnap daw noong bata pa si Pia. At alam mo ba, dude, dun sa parehong lugar kung saan din ako nakidnap. Oh, talaga? Dude, baka ito na yung pagkakataon mo para mahanap mo yung batang kasama mo noon. At dumating ang sekretarya niya na fresh ang muka. Kahit sobrang napuyat sa pag-uusap nila kagabi. Good morning, Sir Ace and Sir Henry. Hindi ito masyadong napansin ng binata. Bagkus, ito ay nutusan na sabihan ang driver na dalhin sa entrance ang sasakyan. Denise, pakisabi sa driver, may pupuntahan tayo ngayon. Sir, saan po ba tayo pupunta? Hindi nagpaligoy-ligoy si Ace sa dalaga. Sinabi niya kaagad kung saan sila pupunta. Sa building nila Pia, may tatanong lang ako.
Nagtaka ang dalaga kung bakit biglang pupunta sa building nila si Ace. Hindi rin maitanong ng dalaga dahil baka kung ano ang isipin ng binata. Agad itong pinahanda ang sasakyan. Habang nasa biyahe sila, ay bakas kay Denise na may kaunting selos. Nakatulog ka ba kanina ng maayos? Nakatingin lamang si Denise sa bintana ng sasakyan sa pagsagot kay Ace. Yes, sir. Bakas sa dalaga ang pagiging matamlay. Siguro dahil nakaramdam siya ng kaunting selos ng mga oras na iyon. Pero hindi niya ito pinahalata at nilatag ang mga meetings ni Ace sa araw na yon. Siya nga pala, sir. Meron tayong appointment today, sir. Dinner meeting with Mr. and Mrs. Robert. Cancel it. May asikasuhin muna ako ngayong araw. Napaisbid si Denise dahil pansin niya na parang wala sa focus si Ace sa kanya ngayon. Nakasimangot ang dalaga sa buong biyahe nila. Pagdating nila sa building nila Pia ay bumaba si Ace ng dire-diretso at hindi nilingunan ang sekretarya. May sasabihin pa sana siya sa kanya, kaso hindi nito napansin ng binata. Sir, sasamahan ko po ba kayo? Wala siyang nakuhang sagot, kaya parang batang nagmaktol ang dalaga. Binuksan ang pinto ng kotse. Diwag, alam ko naman na mahal niyo pang isa't isa. Samantala, nagulat si Pia nang makita niyang pumasok si Ace sa opisina niya. Napatayo si Pia sa kanyang kinauupuan. Walang paligoy-ligoy na nagtanong kaagad siya patungkol sa nakaraan ng dating nobya. Pia, may gusto ako sa iyong itanong, kaya ako nandito. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Totoo ba? Nakidnap ka ba noong bata ka pa? Ace, anong ginagawa mo dito? Pia, totoo bang nakidnap ka noong bata ka? Ha? Bakit? At paano mo nalaman ang tungkol dyan? Aksidenteng nasabi sa akin ni Clarice ang tungkol dyan. Kung saan ka natagpuan noon, ay nandun din ako. Naalala ko noon na may lagi akong kausap na batang babae. Hindi ko masyadong matandaan yung pangalan niya. At naging malapit kami sa bawat isa. May mga natatandaan ka ba? Doon kahit ilang pangalan man lang. Natagalan bago makasagot si Pia. Yung mga nangyari noon? Halos hindi ko na matandaan. Kung meron ka lang sana na batayan kahit picture niya. At saka Ace, marami tayo noon. Pero ang alam ko yung tungkol sa kaso natin, nasa file yun sa baryo na yon. Pwede mong puntahan. Baka malay mo, may makuha kang impormasyon. Maraming salamat sa impormasyon. Ang alam ko kasi noon ay mga magulang natin ang nag-ayos sa mga pulis. Sila mami kasi ayaw nilang sabihin sa akin ang mga detalye. Pagkatapos ng kailangan niya kay Pia, ay agad itong tumalikod at naglakad paalis. Ngunit nagulat siya nang hinawakan siya sa braso ng dating nobya. Ace, hanggang ngayon ba? Galit ka pa rin sa akin? Pia, ano man ang naging desisyon mo? Sana maging masaya ka. Dahan-dahang inalis ni Ace ang pagkakahawak ni Pia sa kanya. Mauna na ako. Naghihintay si Denise sa akin sa baba. Habang naglalakad si Ace palabas ng opisina niya, si Pia ay pinagmamasdan na lamang siya na tila nag-aantay na lumingon man lang ang dating nobyo. Agad na bumalik sa kotse si Ace at binigay ang address ng baryo kung saan sila nakidnap. Nagtaka ang sekretarya niya kung saan sila pupunta. Saan tayo pupunta, sir? May pupuntahan lang tayo. Medyo malayo yon. Kaya sa daanan na lang tayo kakain. Ilang oras ang makalipas sa biyahe ay tumigil sila sa isang restaurant para kumain doon. Nagkaroon ng pagkakataon na makapag-usap ang dalawa. Tahimik ka kanina pa, Denise. Napatingin ang dalaga sa kanya at ngumiti nang parang wala sa mood makipag-usap. Wala sir, gusto ko lang. Kinalaunan, hindi nakapagpigil ang sekretarya niya at nagtanong kung bakit siya pumunta kay Pia. Kayo ba ni Miss Pia sir ay nagkabalikan na? O ikaw ba ay binabawi mo na siya sa fiancé niya? Gulat na gulat sa Ace sa tanong sa kanya ng dalaga. Oh, bakit mo naman naisipan yun? Yun ba ang dahilan kung bakit ka tahimik?
Nakakapagtaka lang kasi sir. Biglaan gusto mong punta kay Miss Pia. Tawang-tawa si Ace sa sinabi sa kanya. Kaya agad niyang inasar si Denise. Tapatin mo nga ako, Denise. Nagsiselos ka ba? Namula si Denise. Hindi alam kung ano ang isasagot niya. Hindi sir. Nag-aalala lang talaga ako. Napangiti si Ace at hinawakan ang kamay ng sekretarya niya. Sige na, oo na. Kahit talagang nagselos ka naman talaga. Pero sana magtiwala ka sa akin. May mga bagay lang talaga na kailangan kong ayusin. At yun ay sa nakaraan ko. Naging masaya ang pag-uusap ng dalawa at nagpatuloy sila sa biyahe. Ngunit napansin ni Ace ang pagkabalisa ng sekretarya habang nakikita ang dinadaan nilang mga lugar. Pagdating nila sa baryo, nakita nila ang isang lumang bahay. Pagkakita pa lang ni Denise dito, bigla siyang nanghina. Ito na yun. Andito na tayo. Mga alaala ko na kasama ko siya. Nagulat ito ng paglingon nito kay Denise. Ito ay nakabulagta na at tulang malay. Denise! Denise! Sigaw ni Ace habang inaalalayan ang dalaga. Agad niyang tinawag ang driver para humingi ng tulong. Mr. Min, si Denise na himatay. Kailangan natin siyang dalhin sa ospital. Nag-aalalang sabi ni Ace sa driver nito. Agad siyang dinala sa pinakamalapit na ospital. Habang hinihintay ang doktor, hindi mapakali si Ace. Maya-maya pa, tumawag si Henry. Anong nangyari, dude? Hindi ko alam. Pagkakita niya sa bahay sa baryo, bigla siyang nahimatay. Lumabas ang doktor at kinausap sila tungkol sa kalagayan ng dalaga. Stable na siya, pero kailangan pa niyang magpahinga. Mukhang may dahilan kung bakit siya nahimatay. Pumasok si Ace sa kwarto ng sekretarya niya para i-check kung may malay na ito. Denise, okay ka na ba? Oo sir, pasensya na. Bigla kong naalala ang isang bagay, ang isang bahagi ng buhay ko na matagal ko nang tinatago. Ano yun, Denise? Nakidnap ako noon. At yung bahay na yon, yung lugar kung saan ako mismo dinala. Siguro kaya ako nahimatay dahil bumalik ang lahat ng takot ko. Nagulat si Ace sa narinig niya. Hindi siya makapaniwala na ang taong nakasama niya ng mahabang panahon, kasama niya din pala noong mga panahong iyon. Denise, hindi ko alam na kasama ka namin noon ni Pia. Nakidnap ka rin noon sa mismong lugar na yon, Sir Ace? Napapahawak ang binata sa kamay ng kanyang sekretarya. Oo, Denise. Kaya ako bumalik sa lugar na yon. Dahil meron akong gustong alamin sa police station na humawak ng kaso natin. Wala tayong kaalam-alam, Sir Ace, na konektado pala tayo sa isa't isa. Pero Denise, meron ka bang mga naaalala sa mga nangyari noon? Meron ka bang natatandaan sa mga naging kasama natin sa lumang bahay? Pilit na inaalala ng dalaga ang mga nangyari. Ngunit dahil sa tagal ng panahon, hindi naging malinaw sa alaala ng sekretarya. Wala ako sir masyadong maalala dahil nung nakidnap ako, ilang araw nung nakalabas ako sa ospital, ang tatay ko ay nakaburol na at napatay habang naghahanap sa akin. Tapos pagkatapos nun, nagpapapsychiatrist ako dahil sa trauma na naranasan ko na sunod-sunod. Mahabang paliwanag niya habang napapaluha siya. Tumango na lamang ang binata at hinawakan ang kamay ng sekretarya niya at pinapakalma ito. Shh! Huwag kang mag-alala, Denise. Tutulungan kita para maalala at makayanan mo ang nakaraan mo. Lumabas si Ace upang tawagan ang mami niya upang ibalita ang nangyari. Samantala, hawak-hawak ng mami niya ang mga litrato na magkasama sila ni Denise. Agad na sinagot ni Amanda ang telepono. Hello, Ace? Asan ka ngayon? Mami, meron akong nalaman na si Denise na sekretarya ko ay kasama ko siya nung makidnap ako. Anak, panahon na para malaman mo ang totoo. Ang pamilya ni Denise ay matagal nang kaibigan natin. Noon, nagkaroon ng malaking negosyo ang daddy mo at ang ama ni Denise. Dahil sa inggit at kasakiman,
May mga taong gustong sirain ang negosyo. Naging target ng mga kriminal ang pamilya ni Denise. At kasabay nito, ikaw din nadamay. Ma, ibig mong sabihin, matagal na kami magkakilala ni Denise? Oo, anak. Dahil sa trahedya noon, sa pilitan kaming itinago ang lahat para protektahan kayo. Mami, hindi niyo may tatago sa amin ni Denise ang katotohanan. Tadhana na ang gumagawa para malaman namin ng totoo. Iho, mas mabuti nang iwasan niyo na lang na alamin ang katotohanan. Mas mabuti nang ligtas kayo ni Denise. Mami, sa ayaw at sa gusto mo, aalamin kong totoo sa likod ng nangyari sa amin sa kidnapping. Alang-alang sa ustisya para sa ama ni Denise. Binaba kaagad ng telepono ni Ace at bumalik sa lead ng sekretarya niya sa ospital. Maya-maya pa ay dumating na ang doktor at sinabi sa kanya na pag nagising na si Denise ay pwede na itong ilabas sa ospital. Kaya tinawagan niya si Henry para pumunta sa police station tungkol sa kaso nila. Dude, punta ka dito ngayon sa lumang baryo. Ikaw na muna magpatuloy sa paghahanap ng mga record tungkol sa kidnapping. Pakiramdam ko, marami silang dinatago sa akin patungkol dito. Sige dude, kumusta si Denise? Mabuti ng kalagayan niya, dude. Ihahatid ko na lang siya sa kanila at babalik ako dito sa lumang baryo kaagad. Sagot ni Ace. Nagising ang dalaga at tinawag si Ace. Agad nitong binaba ang telepono at nilapitan ito. Kinuha agad nito ang susi para tumungo kung nasaan sila. Pagkatapos, bumalik si Ace sa kwarto ng dalaga para tignan ang kalagayan nito. Naabutan niyang pinipilit ni Denise ang sarili niya na bumangon. Dahan-dahan lang. Sabi ng doktor, pwede ka na daw umuwi pagkagising mo. Sir Ace, habang natutulog ako, may nakita akong mukhang senaryo doon sa kaganapan noon. Anong mukha, Denise? Nakilala mo ba ang mukha na yon? Napahawak sa ulo ang sekretarya niya. Pilit na inaalala ang mga napanaginipan niya. Hindi masyadong malinaw, Sir Ace. Hayaan mo na. Huwag mo nang pilitin. Sabi ng doktor, iwasan mo muna daw na ma-stress. Tumango ang dalaga at inalalayan siya ni Ace patungong sa sakyan. Nang makarating sila sa bahay ni Denise, ay hindi na siya pumasok pa. Hindi na siya sumama sa kadahilan ng babalik siya kaagad sa lumang baryo. Nakababa na si Denise, ngunit ang binata, hinabol ito. Denise, tutuklasin ko ang totoong nangyari sa atin noon. Pangako ng binata sa sekretarya, ngunit bago ito umalis, hinila niya ito ng dahan-dahan at binigyan ng isang mahigpit na yakap. Pagkayakap ni Ace ay agad na umalis at pumasok naman si Denise sa kanilang bahay. Samantala, dahil sa magkakilala ang ina nila ng boss niya, pagkadating nito, agad na kinausap ni Susan. Nakaupo sa sofa, diretsyong nakatingin sa anak niya. Denise, ano itong nabalitaan ko na sinugod ka daw sa ospital sa lumang baryo? Sinugod? Teka, Mama, paano mo nalaman ng tungkol dyan? Sobrang nahiwagaan si Denise sa tanong ng ina niya. Nagtaka siya kung paano nalaman nito ang tungkol sa kanyang pagkaka-ospital. Anak, tumawag sa akin ng mama ni Ace, si Amanda. Sabi ko naman sa'yo, walang maidudulot na magandang pagsama mo sa kanya. Magkakilala kayo ng mami ni Ace? Nagugulahan ako, Mama. Matagal na kami magkakilala, Denise. Noon pa man, magkaibigan ng pamilya namin. Pero dahil sa Tito Ramon mo, nabuwag ang samahan at naging dahilan para mapatay ang papa mo. Si Tito Ramon? Yung bunsong kapatid ni Papa? Asan ang tito ngayon, Ma? Nasa kulungan siya ngayon, Denise. Agad siyang sumuko nang mapatay niya ang papa mo. Ma, saan nakakulong ang tito ngayon? Denise, mas mabuti pang huwag mo nang alamin. Pakiusap, anak. Nagmamakaawa ang ina. Ma, hayaan mo akong malaman ng tungkol sa nakaraan ko. Pakiusap ng dalaga. Kinabukasan, agad ding pinuntahan ni Denise ang tito niya sa kulungan at maliban pala sa pagkakasangkot nito sa pagkamatay ng papa niya,
meron pa itong naisiwalat. Hindi lang ako ang nag-iisang plano ng kidnapping noon. Punta kayo kay Manang Tino. Siya ang makakatulong sa inyo ni Ace. Pero tito, paano mo nagawa sa sarili mong kapatid yun? Halos hindi makatingin ng diretso ang tito niya sa kanya. Hinawakan nito ang kamay ni Denise at humingi ng tawad. Matagal kong inantay ang pagkakataon na to. Sana, mapatawad niyo ako. Hayaan niyo ako makabawi sa inyo. Pumunta kayo kay Mang Tino at kunin niyo ang mga ebidensya. Agad niyang tinawagan si Ace para ibahagi ang mga nalaman niya. Sir Ace, may pupuntahan tayo tungkol sa nangyari noon sa atin. Saan tayo pupunta? Sir Ace, yung caretaker ng lumang simbahan si Mang Tino. Siyang sasagot sa lahat. Agad na pinuntahan ni Ace ang sekretarya niya at nagtungo kay Mang Tino. Habang nasa biyahe, nagkaroon ng pagkakataon ang dalawa na makapag-usap. Sir Ace, hindi talaga ako makapaniwala na bata pa lang tayo, magkakilala na. Panimula ni Denise sa pag-ungkat ng nakaraan. Oo, Denise. Nabura lang lahat ng alaala natin. Simula nung nangyari ang insidenteng yun. Sana nga sir, mahanap natin kay Mang Tino ang lahat ng sagot. Si Sir Henry po ba? Nasaan ngayon? Si Henry, pumunta siya sa police station para tignan yung mga records ng kaso natin noon. Napaisip lang ako sir. Paano kaya kung hindi tayo nagkita ulit? Hindi kaya natin malalaman ang lahat ng to? Oo nga, Denise. Parang lahat ng to. Binagtagpo tayo para harapin ang nakaraan. Pero hindi ko hayaang matapos to nang hindi natin nalalaman ang buong katotohanan. Sir Ace, parang hindi ko kayang harapin ang katotohanan na baka malalapit sa buhay natin ang kasangkot dito. Tulad ng tito, siya pala ang dahilan kung bakit namatay ang papa ko. Ano man ang mangyari at malaman natin. Magkasama natin itong haharapin, Denise. Hindi ka nag-iisa, okay? Sagot ni Ace para pakalmahin ang kanyang sekretarya. Huminga ng malalim si Denise. Kahit papaano, nakaramdam ng kaunting kapanatagan ang kalooban niya sa kabila ng mga nangyayari. Salamat po, Sir Ace. Nang makarating sila sa lugar ni Mang Tino, agad silang pumasok sa loob ng lumang simbahan. Nakita nila ang isang matandang lalaki na nagwawali sa loob. Mang Tino? Kayo po ba si Mang Tino? Oo, Eha. Ano ang kailangan nyo? Pinapunta ko dito na Tito Ramon ko, Mang Tino. May mga tanong po kami tungkol sa nakaraan namin. Sabi po ng tito ko, kayo raw ang makakatulong sa amin. Napatingin si Mang Tino kay Denise at parang may naaalala. Ikaw ba si Denise Montenegro? Tanong ng matanda sa kanya habang lumalapit sa dalaga dahil sa mahina na ang paningin nito. Opo, ako po si Denise. Mabuti naman po at naalala mo pa ako. Gulat na tanong ni Denise. Matagal ko na kayong hinihintay na bumalik. Ikaw at si Ace, may mga bagay na kailangan niyong malaman. Totoo po bang may ebidensya kayong nakatago sa mga nangyari sa amin noon? Umupo ang matanda at nagsimulang magkwento sa mga nangyari noon. Noong mga panahong yon, may mga taong gustong sirain ang pamilya nyo at ginawa ang lahat para mapapagsak kayo. Hindi lang kidnapping ang nangyari. May mga taong gustong kontrolin ang lahat. Napaubo si Mang Tino, tila hirap na sa paghinga, dala ng sobrang katandaan. Pero hindi ko hayaan na mamatay ang katotohanan. Kasama ko. Dito, may mga dokumento at recording tapes. Halika kayo, sumama kayo sa akin at ituturo ko kung saan ko itinago. Sige po, Mang Tino. Tara na po. Huwag na po tayo magsayang ng oras. Agad silang nagtungo sa lumang kubo na nakatayo malapit sa simbahan. Pagdating nila doon, ay itinuro nito ang puno ng mangga. Diyan sa ilalim ng punong mangga. Sa ilalim ng punong mangga?
Oo, doon niyo makikita ang mga lihim na itinago sa inyo ng mga taong pinagkakatiwalaan niyo. Doon ko tinago kasi halos araw-araw hinahalugkog nila ang buong simbahan kung may naiwan bang baka sa nangyari. Agad nila itong hinukay at nakuha ang isang kahon na lumang-luma na dahil sa tagal ng panahong nakabaon ito. Salamat po, Mang Tino. Huwag po kayong mag-alala. Sisiguraduhin po namin na mapupunta ito sa mga pulis. Mag-iingat kayo dahil hindi lang kayo ang naghahanap riyan. Bago sila umalis ay nagbigay ng babala si Mang Tino habang naglalakad palayo. Huminto ito sa paglalakad at nilingon sila Ace at Denise. Kayo ang mga bata na muntik nang mawala sa mundo. Ako ang tumulong sa inyo para makatakas. Hindi ko kayo makakalimutan. Kaway ng matanda. Tahimik namang naglakad sila babalik sa sasakyan. Dala ang bigat ng mga nalaman, ang videotapes at recordings. Halika na, Denise. Kailangan na nating gawan ng paraan para ma-play ito. Sabi ng binata habang inaabot ang kamay ng dalaga. Sir Ace, sabi ni Sir Henry, nagawa na niyang makuha ang ilang files mula sa police station. Nandito na raw siya sa entrance ng lumang simbahan at naghihintay sa atin. Sige, pakisabi sa kanya, palabas na tayo. Habang binubuksan ni Ace ang kahon, nakita nila ang mga lumang pictures. Kabilang na ang ilang litrato nila noong mga bata pa sila. May mga tapes rin na kung saan nakarecord ang mga pangyayari noon. Ace, Denise. Mabilis na tumakbo papalapit sa kanila si Henry. Oh, Henry. Kumusta? Anong progress? Nandun sa private investigator na kinuha ko ang mga files para mas safe to. Huwag kang mag-alala. Mapagkakatiwalaan ko si Mr. Mendoza. Hawak na rin namin ang ibang ebidensya na galing kay Mang Tino. Sabi ni Ace. Lumapit si Henry at inakbayan si Ace. Dude, sa wakas, magkakaroon na tayo ng linaw. Habang nag-uusap pa sila, nagring muli ang cellphone ni Henry. Agad niyang sinagot ito. Ilang sandali pa ay nagbago ang ekspresyon ng mukha niya. Ace, kailangan na nating umalis. May masamang balitang nagmula kay Mr. Mendoza. Mukhang may mga taong nag-aabang sa atin. Agad na naging alisto sina Ace at Denise. Ha? Sino naman kaya yun? Sino si Mr. Mendoza, dude? Siya yung private investigator na kinuha ko para mas may makatulong tayo. Meron daw siyang nakuha impormasyon at andun pa din siya sa police station ngayon. At nag-send si Mr. Mendoza ng picture. Tinatanong si Henry kung kakilala nila iyon at nagulat sila sa kanilang nakita. Ace, di ba yun yung first cousin mo na pinapaaral noon ng mami mo? Si Kuya Chris. Nakakapagtaka, bakit siya nandito? Guys, hindi kaya kasangkot din siya? Kasi noon pa man, naiinggit na siya sa mga binibigay sa akin ng mami ko. Dude, anak siya sa labas ng daddy ko. Kung ganon, naging katulong din siya ni Tito Ramon para makuha ang lahat ng pamana sa'yo at mapa sa kanya. Since, illegitimate child siya ng daddy mo. Exactly. So, anong next step natin, Ace? May alam akong isang safe house. Medyo luma na yun. Pero siguradong may mga pwede tayong magamit doon para ma-play ang lahat ng tapes at recordings. And pwede muna tayo doon na pansamantalang magtago. Sir Ace, kinakabahan ako. Siguradong mag-aalala ang mama ko nito. Pero hindi tayo pwedeng umatras. Nandito na tayo. Sumakay silang lahat sa kotse at nag-drive sa safe house. Sa kanilang paglalakbay, napansin ni Denise na may tila sumusunod sa kanila. Sir Ace, may sumusunod sa atin. Sabi niya nang may bahagya pang kaba sa boses. Tumingin si Ace sa rearview mirror at nakita ang isang itim na SUV na mukhang sumusunod nga sa kanila. Mukhang hindi tayo safe dito. Kailangan nating maghanap ng ibang ruta. Tama. Dude, e-check mo ang mapa. Hanapan mo tayo ng ruta.
para makaiwas sa kanila. Agad pumunta si Henry sa Google Map sa kanyang telepono. May isang alternatibong ruta dito, pero matatagalan tayo ng konti. Wala tayong choice. Sabi ni Ace. Mas mabuti nang magtagal ng kaunti, kaya sa maabutan tayo. Dumaan sila sa mas maliit at likulikong mga kalsada. Patuloy na sinusubukang iwasan ang itim na SUV. Pero patuloy itong sumusunod sa kanila. At unti-unti nilang napagtanto na hindi sila makakatakas ng basta-basta. Wala na tayong gas. Ayun, may malapit na gasoline station. Sabay turo ni Denise. Nagdesisyon si Ace na huminto sa isang malapit na gasoline station. Bro, maraming tao. Tignan natin kung lalapit sila. Bulong niya sa mga kasama niya. Tumigil sila at pinuno ang sasakyan ng gas at hindi nila tinanggal ang kanilang pagbabantay. Maya-maya pa ay may naisip na ideya si Henry. Nilapitan niya ang ilang grupo ng mga riders para harangan ang SUV na humahabol sa kanila. Habang nagkakarga si Ace ng gasolina, napansin niyang nag-spark ang itim na SUV sa di kalayuan. Ang dalawang lalaking nasa loob ay hindi buwaba ng sasakyan. Ngunit malamang nakaabang lang. Henry, Denise, sakay na. Agad na bumalik sa daan ang tatlo at muling pinatakbo ng mabilis ang sinasakyan. Dahil sa paghingi ni Henry ng tulong sa mga riders ay matagumpay silang nakatakas sa sumusunod sa kanila. Sa huli, nakarating sila sa safe house nila Henry, isang lumang bahay na nasa gilid ng isang tahimik na baryo. Agad silang pumasok at siniguro ang paligid bago magpahinga. Safe tayo dito, pansamantala. Wika ni Henry. Pero kailangan pa rin nating mag-ingat. Hindi natin alam kung hanggang saan ang abot ng mga taong hinahabol tayo. Saad naman ni Ace. Nagmamasid-masid sila sa labas at siniguradong walang nakasunod at isinasara ang mga kurtina. Sir Ace, paano na tayo nito? Dapat may plano tayo ng mabuti sa mga susunod na gagawin natin. Sangayon ako. Tawagan mo din isang mama mo at sabihin mo na bukas ka na uuwi. Bukas? Anong ibig sabihin mo, Sir Ace? Denise, masyadong delikado na sumama ka sa amin ni Henry sa pagtala nito sa otoridad. Kaya bukas, idadaan ka namin doon sa police station at ipapasundo kita kay Mr. Min. Pero Sir Ace… Denise, please makinig ka na lang. Hindi ko kakayanin kung may mangyari sa'yo masama. Nang sumapit ang gabi, sinalang nila ang mga tape sa isang video player. Napaluha si Ace nang makita niya ang mga videos nila noon na kuha ng tito ni Denise. Silang dalawa ay magkasama. Sa oras na iyon ay naaalala niya ang lahat noong nakidnap sila. Naluluha din ang dalaga. Sir Ace, naaalala ko na lahat. Yung mga panahon na ikaw ang naging lakas ko noon. Hindi nakaimik kaagad ang binata. Gulat na gulat siya na ang kasama niya pala ng ilang taon sa trabaho ay iyong pinakamatagal niya nang hinahanap. Yung babaeng pinangakuan niya na hahanapin niya. Niyakap nito ng mahigpit ang dalaga. Ang tagal kong hinintay ang pagkakataon na to, Denise. Bakit never ko man lang naramdaman na ikaw yung batang babae na yon? Ace, huwag na nating isipin pa ang mga nakaraan. Importante ngayon, ikaw at ako ay magkasama na. Hinding-hindi ko nahayaan muli na masaktan ka pa nila, my shining star. Shining star? Ang corny mo naman. Nakalimutan mo na ba? Lagi tayo noon nag-i-imagine ng mga bituin sa kisame ng kwarto kung saan tayo kinulong. Ah, kasi mahilig ako sa mga kwento at movies tungkol sa space at stars. Kaya tinawag mo akong shining star. Tama, naalala ko na. Oo na, kayo na ang may happy ending. Mapapasana all na lang talaga ako. Saad ni Henry. Sa kabila ng nangyari, gumaan ang gabi nila at dinaan na lamang nila sa kwentuhan. Nakatulog silang tatlo ng mahimbing at nagising na lang ng maaga kinabukasan. At tinuloy ang planong umuwi na lang si Denise para sa kanyang kaligtasan. Mr. Min, ikaw na muna ang bahala kay Denise.
Pinagmasdan muna ni Ace ang paligid kung may nakasubaybay sa kanila. Henry, we have to make sure si Denise ay ligtas na makakaalis. Bro, sabay tayong umalis at siguraduhin natin na hindi sila masusundan. Tama, Mr. Min. Ano man ang mangyari, ituloy-tuloy niyo lang ang takbo ng sasakyan na. Kahit anong mangyari, okay? Yes sir, ako na po ang bahala kay Miss Denise. That's a good idea. Magdoble ingat kayo lahat, okay? Paalala naman ni Henry. Agad silang umalis at sabay-sabay nang umalis. Isinagawa nila ang napagplanuhan. Hindi nagtagal, nagsilabasan ang mga kalaban. Pinangunahan ito ng kapatid ni Ace sa labas. Pagdating sa lilikuan ni Denise, ay hindi ito tinantanan ng mga kalaban. Agad na hinabol nila Henry ang kotse nila Denise. Mr. Min, anong gagawin natin? Ma'am, kumapit po kayo. Huwag kayong kalala. Nakasunod po sa atin sila sir. Pagpapakalma nito. Sa tagal ng paghahabulan ay ang ginawa ni Ace ay hinarang ang kotse na sinasakyan nila sa mga humahabol at nabangga ito. At dumating din ang mga pulis at hindi nakatakas ang mga kriminal na humahabol sa kanila kasama ang kapatid niya sa labas. Nandilat ang mga mata ni Denise sa nangyari at nagpumilit na muwaba. Mr. Min, sila Ace! Pilit na pinapatigil ni Denise ang sasakyan. Wala na lang itong nagawa, kundi ang humagulgol. Mr. Min, bumalik tayo, please. Ma'am, pasensya na po. Kabilin-bilinan na sir. Na huwag po tayong tumigil sa pagpapatakbo. Nakalayo sila at nakatakas. Samantalang si Ace ay naroon sa kotse, duguan. At si Henry naman ay hindi ito napuruhan. Konting galos lamang. Dumating ang mga ambulansya at agad itong dinala sa ospital. Pagkarating ni Denise sa bahay ay agad itong yumakap sa ina at humagulgol. Oh, anak, bakit anong nangyari? Si Ace. Halos hindi makapagsalita ng maayos ang dalaga. Anong nangyari anak? At saan ba kayo galing? Iyak lang ng iyak si Denise hanggang sa pinagpahinga ito ng kanyang ina. Samantalang si Henry ay tinignan ang kalagayan ng kaibigan niya sa ospital. Malubha ang kalagayan ni Ace. Ang kaibigan niya, kahit may mga galos at sugat, ay sumama kay Ace at tinawagan ang pamilya nito. Nang matapos ang operasyon, lumabas ang doktor upang kausapin si Henry. Mabuti at naagapan natin ang kanyang buhay. Ngunit may malungkot akong balita. Si Ace ay napuruhan ng tuhod niya. May posibilidad na hindi na siya muling makakalakad. Napaluhod si Henry. Hawak ang ulo, hindi makapaniwala sa nangyari para sa kaibigan. Ace, bro. Sa bahay nila Denise, pagkatapos niyang makatulog dahil sa sobrang stress at pagod ay nagising siya. Mama, si Ace. Naalimpungatan saan ni Denise. Mama, naaksidente siya dahil sa akin. Anak, bakit? Paano? Huwag kang mag-alala anak ko. May awa ang Diyos. Alam kong hindi siya pababayaan. Mama, kasalanan ko ang lahat ng to. Sana hindi na lang kami nagkita ulit. Ligtas pa sana siya ngayon at tahimik ang buhay niya. Denise, ayusin mo nga ang sarili mo. Wala kang kasalanan. Walang may gusto sa nangyari. Denise. Pero mama, anak, sa ginagawa mo ngayon, hindi magiging masaya si Ace. Magpakalakas ka para sa kanya, ha? Okay? Please, magpahinga ka na lang muna. Panigurado mamaya mabalita na tayo tungkol sa kanya. Humiga si Denise na iyak pa rin ang iyak. Samantala, sa ospital, si Ace ay dahan-dahang nagkamalay. Tinangka niyang igalaw ang kanyang mga paa. Ngunit wala siyang naramdaman. Sinubukan niyang itaas ang kanyang ulo upang tignan ang mga paa niya. Ngunit pinigilan siya ni Henry na nasa kanyang tabi. Ace, bro, huwag ka munang bumangon. Ligtas ka na. Pero may kailangan kang malaman. Punong-puno si Henry ng kaba
at lungkot sa boses niya. Anong nangyari, Henry? Bakit hindi ko maramdaman ang mga paa ko? Dahan-dahang sinabi ng kaibigan niya ang kalagayan niya. Bro, napuruhan ang tuhod mo. Sabi ng doktor, mahihirapan ka na daw makalakad ulit. Ano? Bro? Tumawag na ang mami mo. Ililipat ka na sa ospital ng kaibigan niya para mas matignan ang kalagayan mo. Hindi, Henry. Hindi pwede. Umiiyak na sabi ni Ace. Paano na ang lahat? Paano na ako? Si Denise. Ang mga tanong niya ay nagpapahiwatig ng sobra siyang nasasaktan. Tahimik lang si Henry. Hindi rin alam kung paano papawiin ang sakit na nararamdaman ng kaibigan. Ace, alam kong napakahirap na to. Pero hindi pa tapos ang lahat. Makakalakad ka pa ulit. Nag-usap ko na kami ng mga doktor. Kailangan mo lang pumunta sa ibang bansa para magpagamot. Sa Amerika. Doon ka magte-therapy. Matagal pero may pagkakataon kang bumalik sa dati. Sa araw na iyon, nilipat ang binata sa ospital sa Maynila. Lumipas ang ilang araw, walang balita si Denise kay Ace. Kaya hindi ito nakapagpigil ay tinawagan niya na si Henry. Sir Henry, pwede ko po bang malaman ang kalagayan ni Ace? Denise, pasensya ka na. Pero, kabilin-bili na ni Ace na huwag ka munang balitaan. Sir Henry, please, mababaliw ako kapag hindi ko nalaman ang kalagayan niya. Please sabihin mo kung nasaan siya. Napasigaw ang dalaga sa sobrang pag-aalala. Hindi naman nakapagpigil ang matalik na kaibigan ni Ace at sinabi nito. Agad na tumakbo ito sa ospital kung nasaan ang binata. Ngunit sa hindi inaasahan, hinarangan ito ng mga bodyguards. Nagpupumilit na pumasok sa kwarto ni Ace si Denise. Papasukin niyo ako! Huwag niyo ako pigilan! Please! Ace! Ace! Dinig na dinig naman sa loob ng silid ng binata ang sigaw ni Denise. At dumating si Henry para alalayan ang dalaga. Bakit ganito? Ayaw nila akong papasukin. Binilin kami ni Ace na huwag kang papasukin. Denise, huwag mo na ipilit, please. Mas lalo siyang mahihirapan. Hindi totoo yan. Sir Henry, si Ace. Malakas na malakas ang gulgol nito. Maya-maya pa ay tumunog ang telepono ni Denise. Nakitang may mensahe ang binata sa kanya. Tama na. Tahan na. Magiging okay din ako. Antayin mo ako, Denise. Mensahe sa kanya ni Ace. Napatingin ang dalaga sa pintuan. Kinalaunan ay pinadaan na siya ng mga bodyguards. Hindi na siya nagpumilit na pumasok pa. Pero nandoon lang siya sa tapat ng pintuan ng kwarto nito. Kumatok si Denise. Humihikbi sa iyak ang dalaga. Ace, huwag kang mag-alala. Hindi ako papasok. Pero nandito lang ako para hintayin ka. Hanggang sa maging okay ka na. Naroon lamang ang binata. Nagpupumilit na bumangon. Wala siyang magawa kundi umiyak na lamang. Patuloy pa rin si Denise sa pagsasalita sa labas. Gusto ko lang malaman mo na mahal kita. Ace Cabrera, bumalik ka ha. Bumalik ka ng matipuno at guwapo pa rin. Sabay hawak sa pintuan na nagpapahiwatig, natanggap niya na ang desisyon ng kanyang minamahal. Lumapit ang kaibigan ni Ace para alalayan siya palabas ng ospital. Halos walang lakas ang dalaga. Niyakap na lamang ito ni Henry para tumahan. Sabi ng doktor, mahirapan siyang makalakad. Don't worry, Denise. Gagawin namin lahat para makabalik siya sa'yo. Matapang si Ace, kaya wala kang dapat ikabahala. Pagkasabi sa kanya na kayang-kaya niya yan. Maghihintay ako. Wala akong pakialam kung gaano katagal yan. Basta, hihintayin ko siya. Buo ang loob na umalis si Denise sa sitwasyon nila ni Ace. Bumalik naman si Henry sa kaibigan niya para balitaan ito kung kumusta niya ang mahal niyang sekretarya. Bro, kumusta si Denise? Umalis na ba siya? Dude, mag-relax ka muna at unahin mo ang pag-recover mo. Ayos lang si Denise.
Naipaliwanag ko na sa kanya ang lahat. Dude, sa tingin mo ba, tama ba na hindi ko siya pinapasok? Walang masama sa ginawa mo. Ginawa mo lang kung alin ang sa tingin mo ay makakabuti sa inyo. Sana, mahintayin niya ako, bro. Hihintayin ko niya, bro. Kaya magpagaling ka na kaagad at nang makapag-therapy ka na sa US. Lumipas ang araw na hindi nakikita ni Denise ang binata. Nahirapan siyang mag-adjust. Pumasok siya sa opisina na wala siya. Umiinom ng kape na wala siya. Samantala, wala siyang kaalam-alam na noong nag-stable na si Ace ay dinala na siya sa US para doon magsagawa ng advanced therapy. Si Henry muna ang nag-manage ng kumpanya nila. Dahan-dahang kumatok si Denise sa office ni Henry. Pasok. Sir Henry, may balita na po ba kayo kay Ace? Tinignan siya nito at huminga ng malalim. Wala, Denise. Hayaan mo. At kung ano man ang update, babalitaan kita kaagad. Sagot nito sa kanya. Tumango na lamang si Denise at umalis kaagad. Lumipas ang buwan ay halos nasanay na siya sa sitwasyon nila ni Ace. Naglalakad siya na parang nakikita niya ito sa paligid. Isang gabi, sumakay siya sa bus at bigla niyang naalala ang gabing magkasama sila. Napahagulgulo siya sa iyak. Ace, miss na kita. May matandang babaeng lumapit sa kanya at tinabihan siya. Neng, bakit ka umiiyak? Iyak nang iyak si Denise na para bang walang tao sa kanyang paligid. Yung babaeng lumapit sa kanya ang naging sandalan niya ng mga oras na yon. Hinahaplos ang likod niya ng matandang babae. Iha, okay lang yan. Kung sino man yan. Alam ko ang tadhana. Hindi kayo pababayaan. Dahil tunay ang pagmamahalan niyo sa bawat isa. Tumango na lamang ang dalaga at nagpasalamat. Hindi nagtagal, bumaba na siya ng bus at naglakad patungo sa kanila. Si Henry naman ay binibisita ang kaibigan niya sa US ng patago. Dala ang mga collection videos niya kay Denise. Mga updates kung saan pumupunta ang dalaga. Hindi mapigilang mapangiti ng binata sa kanyang nakikita. Ang ganda niya pa rin, dude. Konting tiis na lang, mahal ko. Malapit na tayong magkita. Sabay haplos sa telepono, nakitang-kita ang mukha ng dalaga. Lumipas ang halos 1 taon. Malapit na ang araw ng Pasko at ilang sandali na lang, birthday na ni Ace. Wala pa ring paramdam ang binata. Mag-1 taon na, Ace. Babalik ka pa ba? Pabulong nito sa kanyang sarili. Naglalakad ang dalaga palabas ng opisina at nakita niyang nakatayo ulit ang binata sa harapan niya. Dahil halos araw-araw ay nangyayari iyon sa kanya. Akala niya nung araw na iyon ay imahinasyon niya lang muli. Hanggang sa diretso lang iyong lakad niya. Nagulat siya nang biglang bumangga sa dibdib niya si Ace. Napatigil siya at tinignan ang mukha ng mahal niya. Nakangiti at guwapo pa rin. Hi, it's been a while. Kumusta ka? Ace, totoo ba to? Hinawakan ang mukha ng binata at sabay tingin sa binti nito. Tumalon ang binata na parang bata. Nagulat siya dahil nakakalakad na itong muli. Ace, ikaw nga. Parang ang sarap magkape ah. Shall we? May tatapusin lang ako. Kasi December ngayon, maraming gawain. Hintayin mo muna ako dito sa baba ah. Paalis na sana ang dalaga. Kaso bumalik ito at tinila si Ace. Tinitigin ito na parang takot uling mawala sa kanyang tabi. Sumama ka na sa akin. Please lang. Huwag kang mawawala sa paningin ko. Sa opisina ni Denise ay nagmamadali siyang mag-send ng mga emails. Ngunit para itong sira, kakasuliyap kay Ace. Natatawa ang binata sa kanya habang pinagmamasdan siya. Relax. Andito lang ako. Hihintayin kita. May pumasok na empleyado na malapit sa kanya. Miss Denise, send mo lang po ah. Oh, Sir Ace, nakabalik ka na.
Mabuti naman po para tumigil na si Miss Denise sa kakaiyak araw-araw. Bagay na bagay talaga kayong dalawa. Pabirong sabi ng malapit na empleyado kay Denise, sabay alis. Talaga? Araw-araw kang umiiyak? Lumapit ito at hinawakan ang bewang. Napapikit ang dalaga sa kilig, kaya hindi nakakibo. Sobra kitang na-miss. Mahal ko. Ramdam na Denise ang hininga ni Ace at nag-nose to nose sila. Ace, tapusin ko lang muna ang ginagawa ko. Hindi maikaila ang kilig sa kanya pagkat namumula siya. Kaya binitawan na lamang siya ng binata. Okay. Na-stress ako sa therapy ko. How about we go to the beach tomorrow? Tanong sa kanya ng minamahal niya. Sure, gusto ko. 1 week tayo doon. At bumalik sa Pasko. Oo ba? Tapos, mamamanihikan na ako kay Mama Susan. Ha? Sira ka talaga. Hindi mo pa nga natatanong si Mama kung pasado ka na. Sa pogi kong to, wala na siyang mahanap na kasing gandang lalaki ko, no? Excuse me? Guwapo? Saang banda? Kung nakakalimutan mo yung sinabi mo noon, bumalik ako ng buo at guwapo pa rin. Bakala ka nga dyan. Hindi totoo yun, no? Biro ko lang yun para kahit papaano lumakas ang loob mo. Lumapit ito at hinila ang dalaga. Tinignan ito ng mata sa mata na deretsahan. Talaga? Hindi ko sa akin nagagwapuhan. Naggwapuhan. Siyempre. Yun. At least, klaro. Siguro mas maganda na unahin natin ang honeymoon. Tsaka na tayo mamanhikan sa inyo. Nagpumiglas ito sa pagkakahawak ni Ace. Ano ka ba, Ace? Sila ka talaga? Biro lang. Ito naman, napaka-seryoso. Dalian mo na kasi. Nagugutom na ako. Baka ikaw pang makain ko dyan eh. Hindi ka pati talaga titigil. Kakain ka mag-isa. Maya-maya pa ay dumating si Henry. Bro, you're back. Sus, parang di naman tayo nagkikita sa US. Shh, bro. Ano? Paulit nga ulit ang sinabi mo, Ace Cabrera. Sige bro, bye. Denise, may importante pa akong lakad. Mauna na ako ah. Teka lang, Sir Henry. Hoy! Ace, mangulang hiya kayo. Halos mabaliw ako sa lungkot. Tapos nagkikita pala kayo sa US. Pinaghahampas nito si Ace ng mga folders na hawak niya. Hindi ito nakapagpigil at ito ay napaiyak. Tana, ako ang nag-utos na ilihim sa'yo. Para makapag-focus ako sa therapy. Ayoko na makita kang nasasaktan. At sisihin pa ang sarili mo dahil sa nangyari sa akin. Kung hindi lang talaga kita mahal, naku, mag-isa ka lang talagang kakain ngayon. Sus, di mo kaya yun. Mas masarap ang kape pagkasama ako. Halika na nga. Nasend ko na. Tapos na ako. Naging masaya ang naging usapan ng dalawa. Napawi ang lahat ng sakit at puot na naramdaman nila sa mga panahon na magkahiwalay sila. Kinabukasan, tumungo sila sa dagat hanggang sumapit ang paglubog ng araw. Nakaupo silang magkatabi, nakasandal ang dalaga sa dibdib ng binata. Hindi ko akalain na malalampasan natin ang lahat, Ace. Nandito lang ako, kahit anong mangyari. Destiny brought us together. Tama. Tignan mo, parang noon lang nung nakakulong tayo sa silid. Tinatanong natin ang bituin. Pero ngayon, totoong bituin na sa langit. Ikaw, ang bituin ko, Denise. Nagkasaysay ang buhay ko dahil sa'yo. Wala na akong hindi kayang harapin. Andyan ka na eh, mahal ko. I love you, Denise Montenegro. I love you more, Ace. Tumayo ang binata at inaya ito na maglakad-lakad sa baybay ng dagat. Maya-maya pa ay may mga fireworks na lumabas sa kalangitan. Napuno ito ng iba't ibang kulay. Siya ay lumuhod at nag-propose para maging asawa niya. Denise, my shining star. Will you marry me and be my wife? Naluha ang dalaga sa tuwa. Yes, yes, I will marry you, mahal ko. Talaga? Yes, yes.
Magiging asawa na kita. At dahan-dahang nilapit ang labi niya sa mukha ni Denise. Nagbibigay ng hudyat na gusto niya itong halikan. Hindi din nakapagpigil ang dalaga at sinunggaban ito. Ang buhay nilang dalawa ay naging masaya. Nagpakasal sila at nagkaroon ng sariling pamilya. Dahil sa nangyari, ay naging matibay sila na harapin ang ano paman. Wakas.